Okay, gumawa tayo ng video ngayon tungkol sa instant crush tsaka sa alternative for ito sa instant crush. Afcar yung nire-request pero sold out na pala, wala na ako stock. Tapos wala na rin ako makitang empty bottle na nandito. Binebenta rin kasi namin yung empty bottle sa mga hindi pa nakakaalam. Binebenta namin, tapos ang 100% ng kikitain for the empty bottles binibigay namin doon sa advocacy namin, which is animal welfare. So kadalasan dinodonate namin to a specific animal rescue organization, or paminsan kami rin mismo yung gumagastos for doon sa food na pinapampakain namin. Medyo madami na rin stray cats dito sa neighborhood namin. May kapitbahay din kami na nagpapakain ng mga stray cats. So yun, kahit pa paano, nakakatulong. Hindi naman ganun kamahal yung benta namin sa empty bottles, pero nakakatulong pa rin siya. So anyway, going back. Since wala akong Afcar, meron akong ibang ni-ready na clone for Instant Crush. Ito yung Emir Super Crush. Si Instant Crush ni-release 2019. Si Emir 2020 ata or 2021. Konti lang yung pagitan nila. Medyo matagal na to sa market. Pero hindi siya agad na hype. At least alam ko mas una pang na-hype sa mga groups, sa local groups yung Afcar. Personal experience din, kwento ko. Unang beses na nagkaroon ako ng Afcar, nagkaroon nun ng rumors na di-discontinue. Yung unang bote ko ng Afcar, sobrang solid niya, sobrang okay talaga. Parang pwede ko muna itago to. Kasi para sa akin nung time na yun, 1:1 yung comparison nila sa amoy. Sa performance, konti lang inilamang ng Instant Crush. Kasi si Instant Crush, sobrang monster. So, yun yung unang bote ko. Pero since nagbebenta nga kami ng decan, marami rin bumibili nung Afcar. Yung mga sumunod na bote, hindi na as powerful. Hindi ko alam kung winater down or yung sinasabi nilang hindi macerated ng maayos. So, anyway, ngayon, kung ikukumpara ko si Afcar versus dito, yung mga recent batches, dito ako, sobrang okay yung performance niya, sobrang okay yung from the scent hanggang doon sa longevity, sa projection, sa sillage, okay na okay siya. Sobrang ganda ng scent bubble niya kung ang comparison ay yung OG na Instant Crush. So, ano yung differences ni Instant Crush tsaka ni Super Crush? So, etong si Instant Crush dito sa dalawang bote na to, 100 ml to. Ito is 80 ml. Sa price naman, si Instant Crush depende talaga sa sa supply. Parang nasa 6,000, 5,000 to 6,000 lagpas. Ganun yung niya. Ganun naglalaro yung price range niya. Si Super Crush, kung di ako nagkakamali, nasa 1,500 na ba? 1,500 or maybe mas mura. Tsaka pag sa Shopee or Lazada mo binili, natural na mas mahal. Kasi may mga binabayaran ng seller. May binabayaran kami sa mga selling platforms na certain percentage. Tapos pataas siya ng pataas. Bukod sa ngayon, diba, alam nyo naman, tinaksan na yung mga online sellers. Yung binabayaran na rin ako, nagbabayad ako ng accountant para ayusin yung taxes. So, nagbabayad kami ng taxes. Kaya, kapag nagbenta kami, syempre, may patong. So, i-expect nyo na mas mataas yung mga nagbebenta rin ng full bottle na ito online. I mean, sa mga selling platforms. So, nga pala, napansin ko, naalala ko, naging topic to before sa local groups Yung line na itong Emir na to, meron din, ginaya kasi nito yung mga Mancera. Meron din sila Cedrat Essence, yun yung una kong Emir. Yung concentration, nakalagay extrait de parfum. Kapag sinabi mo kasi extrait de parfum, yung oil concentration niya, nasa up to 40%. So, si EDP is lower than 40%. So, normally, mas mataas ang concentration, mas powerful, normally. Pero hindi laging ganun. Katulad na ito,
kahit sabihin na natin ito yung claim, pero baka mali ako baka yung mga Middle Eastern perfumes kasi minsan nakasulat na ganito, pero hindi naman, baka hindi naman siya extract. So dito sa dalawa, kahit EDP si Instant Crush, mas powerful pa rin siya, as in beast. So talon ako dun sa longevity ni Instant Crush, umatagal yan ng araw sa damit. Sa balat, whole day din talaga eh. Maliban na lang siguro pag ginamit mo ng mainit kasi mag-evaporate agad yun. Pero pag yung ginamit mo siya sa tamang panahon, kasi suited itong scent DNA na ito sa malamig na panahon. So pag ginamit mo siya sa ganung setting, isang buong araw talaga. Tapos sa damit, maamoy mo pa siya sa laundry basket kahit ilang araw na. Si Super Crush naman, siguro sa balat hanggang 8 hours. Tagal na yun for a clone Tapos sa damit, tatagal din siya ng araw. Projection, sillage, mas malayo talaga si Instant Crush versus kay Super Crush. Sobrang laki ba ng difference? Hindi naman, pero mapapansin mo yung difference Mas malaki yung venue na kayang punuin ni Instant Crush Yun, okay. So, pagdating sa scent, halos pareho, magkalapit. Isang difference nila, si Instant Crush, mas complex yung ginger tsaka mandarin doon sa opening, yung initial spray. Si Emir kasi nag-focus, parang simpler yung blend ng citruses niya. Medyo, kita mo kagad yung amoy mo kagad yung similarities kasi nga, tawag dito. Parang may citruses, pero mas complex, alam mong mas complex yung kay Instant Crush. Pagdating sa mid, may florals, pero magsisimula na yung, hindi, kasi sa umpisa pa lang, may guts man na yung matamis Pero sa mid, habang mas tumatagal siya, from top to mid to dry down, mas lalong tumatamis. Pagdating sa dry down, hindi ko masasabing nabawasan yung tamis Although talaga matamis yung scent DNA na. Pero sa base kasi, doon dinagdagan ng earthy touch. So si Instant Crush niya merong moss sa dulo. So parang mas nilalaro niya yung mas ginagawa niyang complex talaga yung yung scent DNA. So hindi ko na describe si Afkar Afkar versus Super Crush. Sa ngayon may Super Crush ako. Siguro dahil yung longevity tsaka projection ni Afkar sa akin sa mga recent batches, mas maikse kasi dito. Tapos hindi ko alam kung psychological lang kasi bigat ng bote na ito. Parang pag hinawakan mo siya, ang premium nung feel dahil doon sa bigat hindi ko type din hindi ko naman din type yung bote niya. Ayan, tanggal kasi dinedigat natin to. Okay, pero cute din yung bote niya tsaka mabigat. So yun pa pala, naalala ko lang si Afkar, yung unang bote ko, makakapa mo yung oil niya kahit nakastock lang dyan. Hindi mo na ilang araw nandyan, may oil dito sa paligid. Sabi nila kapag mataas yung oil concentration, ganun daw yun. So baka nga mas mataas yung oil concentration ng mga unang batches ng Afkar compared dun sa ngayon. Ewan ko, baka mali ako, baka isolated na experience ko lang. So yung bote ni Instant Crush, pare-pareho naman ng bote ng Mancera. Tsaka pag Mancera, quality talaga. From dun sa pinaka-popular nila na perfume, yung Cedrat Boys clone, yun naman is clone ng or similar scent DNA ng Creed Aventus. Yun yung take nila sa Aventus scent DNA. Sobrang quality. Dun sa presyo ni Instant Crush, i-recommend ko ba na bilhin? Oo. Kung tutuusin, hindi pa rin nagtataas na sobra si Instant Crush ng presyo. Simula nung una akong bumili na ito hanggang ngayon, konting-konti lang yung dinagdag niya.
kumpara dun sa ibang mga brands. Good alternative tong si Super Crush kung issue yung budget. Kung hindi mo pa kayang bilhin sa Instant Crush, okay naman ito. Hindi ka manghihinayang dun sa pera mo. Hindi lang to pala worth i-blind buy kasi sobrang lakas niya. Headache inducing siya. Ang dami kong kakilala na naiinis imbis na, di ba, ikaw nagpapabango ka ng gumagastos ka para sa pabango tapos namimili ka pa. Titingin ka pa ng mga reviews kung mas appealing, magugustuhan ba ng ganitong market or ng ganitong age bracket, magugustuhan ba ng lalaki, magugustuhan ba ng babae, tapos biglang makakakuha ka ng pangit na feedback. May fair share ako ng good tsaka ng bad na comments sa ganitong SendDNA, both kay Instant Crush, kay Fcar, tsaka dito kay Super Crush. So sobrang tamis kasi niya kapag nag-spray ka na sobrang dami, tapos nasa mas maliit na room ka, may kasama ka ibang tao, magiging cloying talaga siya kahit malamig. Sasakalin niya yung mga kasama mo. Sa English, i-choke niya yung mga tao sa paligid mo. So, hindi siya safe i-blind buy kahit na for personal consumption. Minsan, ang dami ko na nakita na nag let go ng bottle nila sa ganitong SendDNA. From the OG hanggang dun sa mga alternatives. Kasi sabi nila, suot-suot nila, nahihilo sila. So, di ba magpapabango ka, hindi lang naman to impress yung mga tao sa paligid mo. Magpapabango ka rin kasi to uplift yung mood mo para bigyan ka ng confidence. Ngayon, kung yung ginagamit mong pabango, pinapasakit yung ulo mo, nahihilo ka habang gamit mo, parang hindi siya healthy for you. Tapos, gagastos ka ng full bottle, tapos hindi mo naman ma-enjoy. Sayang lang. So, yun. Ano pa ba? Kailan to bagay gamitin? Suitable ba siya sa school? Hindi siya suitable sa school. Gamitin mo siya sa school kapag may mga programs, no? Kaya mga foundation day, mga Christmas party yan, pwede yan. Gamitin mo siya sa arawan sa initan, wag ang langkit nun. Gamitin mo siya sa office, siguro office pwede, pero sobrang konting spray lang. Mas bagay nga siya kung kotse ka or kung nag-grab ka, ganyan. Pero kung nag-aangkas ka, baka dun pa lang mag-mix na dun sa mga elements sa usok sa araw, sa pawis. So, hindi magiging maganda yung byproduct nun. Baka mag-amoy maasim. Date night pwede yan. Bagay talaga siya pang gimmick eh. Pwede, actually kalinya to ng Eros, ng Ultramale, ng 1 million. Mga ganun yung pwedeng kalaban nito, or mga vibe na ng pabango na pagpipilian mo kung gigimik ka or kung pupunta ka sa party. Age bracket, bagay ito sa bata. Instant Crush. Galing nga pinangalanan ni Mancera ng Instant Crush kasi pag sinuot mo to, tapos sabihin na natin pupunta ka sa debut, yun yung niisip kong saktong event, activity na babagayan ng ganitong amoy. Bagay talaga siya na sa mga activities ng teenagers eh. Feeling ko magugustuhan to ng both male and female, ma-appreciate to. Lalo yung female. Mga babae kasi, tsaka yung mga mas bata na babae, mga teens, tsaka early 20s, gusto pa nila yung matatamis. Though case-to-case basis, magkakaiba talaga tayo ng gusto sa amoy. Kasi diba sobrang subjective ng sense of smell. So, yun. Saan pa mo pwedeng gamit? For formal, siguro pwede kung bata ka. Pagka ako sa edad ko ngayon, nasa 30s na ako, gagamitin ko ba to sa formals? Sure ako hindi. Pero, yun. Ginagamit ko kasi to naka-layer ng ng Senrat Boys eh. Yun, mahilig ako mag-layer, lalo na sa mga okasyon. May mga fragrances na hindi type yung nagle-layer kasi parang tawag sa kanila purista, mga purist.
gusto nila yung, kung ito lang, i-appreciate mo yung pabango na to, dun sa amoy lang niya. Pero ako kasi iba eh. So, may maraming instances, punta ako ng isang occasion na nagle-layer ako ng dalawang pabango. So, isa nga doon, yung Cedrat Boys saka to. Yun. Pag gusto ko mas matindi yung performance, Hasibat, saka yung TK4, yung Thomas Cosmala number 4, sa mga nakakaalam. Same scent DNA din ito. Yan. So, ulit, i-recommend ko bang bilhin to? Recommend ako to kung type mo yung ganitong scent DNA. Sobrang quality ng juice. Kung kailangan mo ng kung mas mababa yung budget mo, okay din yung off-car. Personal preference ko lang naman na pinipili ko tong Super Crush over dun sa off-car eh. Pero try mo din na baka pasado na sa iyo yun. Ngayon kung may budget ka to buy Instant Crush, i-recommend ako pa buy Super Crush. Hindi na, diretso ka na ng Instant Crush. Kung kaya mo yung tawag dito, yung lakas nung projection, kumbaga yung lakas nung amoy niya, diretso ka na sa Instant Crush. Hindi ka magsisisi kung type mo yung ganong scent DNA. So, ito ba nakalimutan ko? Yun lang yata. Comment nyo sa comment section kung agree kayo na mas okay ito kaysa sa off-car. Kung hindi, lagay nyo kung bakit para makita rin yung iba na makakabasa tsaka sa mga nanood. So, kung kailangan nyo ng decant, magre-restock ako ng off-car. Pwede nyo i-try. Meron kaming 1 ml. Kung gusto nyo i-full wear, I suggest at least 3 ml. Ilang sprays nga ba yung per ml? Approximately 10 to 15 sprays per ml. Yun, may Shopee, may Lazada, may Facebook, tsaka may Instagram kami. Kung nagustuhan nyo tong video, pa-like, pa-subscribe. Maraming salamat.